Nasa kay Tanggol na ang lahat, kapangyarihan at yaman. Nagkapatawaran na rin silang dalawa ni Ramon. At higit sa lahat, binigyan pa ni Tanggol itong si Ramon ng pagkakataon na maging ama sa kanya. Dagdag din ni Ramon na patawad na rin umano siya ni Marites at ang kanilang relasyon bilang magkaibigan ay okay na. Nakiusap din itong si Ramon kay Tanggol na sumama umano sa kanya pauwing mansyon dahil sabi umano itong si Don Julio na makilala itong si Tanggol. Bagay naman na ganun din ang gusto ni Tanggol. Naramdaman ni Tanggol na nagsasabi ng totoo itong si Ramon, galing sa puso nito ang mga sinabi. Maya-maya lang nagkaputukan na, nakipagsabayan itong si Tanggol at Ramon laban sa mga barak. Ngunit muntika na rin silang nasukol, gawa ng si Tanggol ay naubusan din ng bala. Pero itong si Ramon ay sumaklolo at bigla namang dumating ang mga tauhan ni Ramon kasama itong si Franco na ang mga ito ang lumaban sa mga lispo. Sa kabilang banda, nag-alala din ang mga kaibigan ni Tanggol. Sila'y nabahala at natakot, baka napahamak na umano ang kanilang kaibigan. Pero sila'y walang kamalay-malay na si Tanggol at Ramon ay magkasama na. Nakilala ni Ramon itong si Tanggol kay Franco bilang anak at sa kanilang pagdating sa mansyon, nagtataka naman ang matanda kung sino umano ang taong kasama ni Ramon. Akala niya ay nasagip lang ito. Hindi pinatagal ni Ramon, siya na mismo ang nagpakilala kay Tanggol dito kay Don Julio. Sobrang natutuwa itong si Don Julio. Wika nito, sa wakas makasama na umano niya ang kanyang tunay na apo, hindi ang isang Juan. Nakikiusap itong si Don Julio kay Tanggol na sumama na umanong tumiras nila sa mansyon para magkasama umano si Ramon at Tanggol at magkakilala sila sa isa't isa. Pero payo naman ni Franco na kailangan umano nilang lisanin ang mansyon, kailangan nilang lumipat ng ibang lungga para sa gayon ay hindi sila matuntun kaagad ng mga lespo, lalo na't pinaghahanap umano si Ramon at Tanggol.